Hello guys, sa video nga nating ito ay ituturo ko yung tatlong step kung paano natin mabilis na mabawi yung natitira nating pera doon sa na-deactivate natin na SIM card sa GCash. Ang problema kapag na-deactivate na yung SIM card natin, hindi na tayo makaka-receive ng OTP at hindi na natin matatransfer yung pera natin sa all GCash account natin kasi magre-request yan siya ng OTP. Ang OTP ay isa sa problema kapag hindi na makareceive yung SIM card mo. Yan, hindi ka na makaka-open ng GCash account mo dito. Kaya ituturo ko yung tatlong step lang to para mabawi agad natin yung pera natin doon sa old GCash account natin. Dapat sundan mo yung video na ginawa ko na to kasi nandito yung step by step. Once na pinaward mo yung video, maaaring ma-miss mo yung mga important na gagawin. Kaya sundan natin yung video na to para to sa mga na-deactivate na yung SIM card. Kung malaki pa nga yung naiwan mong pera dun sa old GCash account mo, huwag ka mag-alala, mababawi natin yan. Marami nang nagsubok ng mga video na ginawa ko, ayun, effective at nabawi rin nila. Kaya gumawa ulit ako ng panibagong content about sa na-deactivate na SIM card sa GCash, kung paano to transfer sa new GCash account. May mga step tayo dapat sundin dito, kaya wag nating i-forward yung video kasi maproseso rin talaga kapag magre-request na tayo tapos hindi mo na sundan yung video. Maaaring mag-error sa pag nag-submit na tayo ng ticket dito. Yung days pala, kung ilang days may ibabalik yung pera natin once na nakapag-submit na tayo, ay mga 2 to 5 days. Depende kung malinaw yung details na submit natin, or kapag nagkamali naman tayo ng pag-fill up ng mga details doon, ay mag-i-email naman yung si GCash sa email nyo kung mali yung mga detalyeng na ilagay nyo. Pwede nyo namang ulitin pa ulit to. Kaya walang problema kahit ilang beses kayo mag-submit ng ticket. Ang ginagawa ko pala, kaya ako na-discover to, dati rin kasi akong na-deactivate rin yung SIM card ko. Ayun, hindi ko na ma-open yung GCash account ko kasi nag-request ng OTP. Ang problema, hindi na makareceive yung SIM card dahil na-deactivate na nga ng yung SIM natin. Ayun, hindi ko na alam yung gagawin ko. Bali, may natitira pang 10,000 doon sa GCash account ko. Kaya pala ganun kalaki kasi nagka-cash in at nagka-cash out pala ako dito. Yun ang negosyo ko. Kaya yun, na-discover ko yung technique na to. Pinilit kong pumunta doon sa Smart Communication sa kanilang help center mismo. Ayun, wala na daw silang magagawa na once na ma-deactivate yung SIM mo, hindi mo na to pwede pang activate ulit. Hanapan nga nila ng affidavit. Yun ang isang problema nung pumunta ako dun sa kanilang service center mismo. Kaya yun, nag-research ako kung paano mabawi ito. Nanood ako sa mga YouTube, wala naman siyang exact details kung paano nga ba mabawi. Ayun, ay basa-basa ako dun sa submit a ticket. Ayun, na-discover ko, napakadali lang palang mabawi, kaya sisimulan na natin. Step 1 na gagawin natin is gumawa tayo ng bagong GCash account. Tapos ay ipa-verified muna natin bago tayo proceed sa step 2 natin. Isa to sa pinakamahalagang unang gagawin dapat natin is gumawa ng new GCash account, same name dapat. Kasi dito natin i-transfer yung natitira nating balance doon sa old GCash account. Hindi tayo pwedeng gumamit ng ibang GCash name or ibang GCash account. Kailangan same name sa old GCash account natin dati. Kung ano yung ginamit nyong pangalan sa old GCash account nyo, ganun din yung sa bago nyong gagawing GCash account. At kapag nakagawa na nga tayo ng GCash account na bago at verified na, move na tayo sa step 2 nating gagawin. Maganda tayo ng valid ID, driver license, PhilHealth ID, Pag-ibig ID, at iba pa. Dapat yung valid siya. Tapos ang gagawin natin sa valid ID natin ay magpicture tayo na hawak natin ng ating valid ID.
Tapos picturean rin natin yung ating valid ID. Kasi isa to sa requirements kapag magsasubmit the ticket na tayo. Dito na nga tayo guys sa step 3 natin. Ito na yung pinaka-final. Magsasubmit the ticket na tayo para mabawi na natin yung natitirang balance natin sa old GCash account. Ang una natin gagawin is i-open natin yung GCash account. Tapos pupunta tayo dito sa help center, yung sa baba may nakalagay. Once na nakarating na tayo dito, i-open natin yung your account. Tapos hanapin natin yung manage your account. Scroll nyo lang yan, punta tayo sa see all articles. Yan. Tapos ito may nakalagay dito na how do I transfer money from my old GCash account to new GCash account. Click nyo lang yan. Ayun, dito na nga tayo. Ito na yung mga required documents na kailangan. Yun yung binanggit natin nung step 2 at step 1. Ayan na yan. Valid ID. Scroll nyo lang yan. Step 2 transfer funds. Ayan na yung mga ginawa natin. Hanggang step 3 lang yan siya. Kaya sundan nyo to. Hanggang dito yung video na to kasi ito na yung final. Move na tayo dito sa click here to request the fund transfer. Ito na yung magsasubmit ticket na tayo. Pag click nyo, yan, mag-fill up lang kayo dito. Napakasimple lang naman ng mga fill upan dito. Ay sasabihin ko lang yung mga importante para hindi mag-error yung kapag magsasubmit na tayo ng mga details. Ito lang naman yung medyo maguguluhan kayo dito. Ito yung sa 63 negative na yan, yung mobile number. Dapat dito kapag magta-type kayo ng bagong number, palaging may 63 negative. Halimbawa ganito yung number, 099, saan na yan? 0993 7623 774. Ganyan halimbawa. Yan na yung tama. Kahit huwag nyo nalagyan ng 0 yan. Tapos your account type, ito lang. Sa old GCash number mo ganun din. Dapat may 63 negative. Yan, ganito. Type mo lang number mo. Yan, example. Huwag nyo kalimutan lagyan ng 63 negative kasi mag-error yan pag magsasubmit ticket na kayo. May kulay pula yan dyan nakalagay sa box na yan pag submit nyo. Transfer, ito na yung bagong GCash account nyo nagawa. Sign in na nyo na yan. Yung sa taas, yan na yung old GCash account nyo na details. Ilagay nyo dyan yung number nyo dati. Yan. Tapos sa date birth, ito isa rin to sa magulo. Maguguluhan kayo dito. Ayan yung sa baba, may nakasulat year, month, day. Yun ang pinaka pattern nya. Dapat mag-error kasi yan. What was the email registered to your old GCash account? Yung dati yung ginamit. Kung wala, pwede yung bagong gawa yung Gmail account. What happened to your old number? Deactivate SIM due to failed registration. Pwede rin, depende sa inyo kung gusto nyo lost SIM, stolen, pero mas sa deactivate tayo. Kasi hindi na tayo maka-receive ng OTP na deactivate na yung SIM. Ito sa amount to be transferred from old to new GCash account. Dito, kung hindi nyo, kung nakalimutan nyo na yung dati yung balance, walang problema yan. Halimbawa, 5,000 yung amount doon, hindi nyo alam, type nyo lang kahit mga 3,000, tapos sunod na submit nyo 2,000 hanggang sa mabawi nyo na. Last 4 digit. Kahit kung lang yan dito. Last number nyo, or NA lang ilagay. NA. Ginsure. NA lang rin. Do you have subscription in GLife? Lagay nyo lang dyan no. Dito check nyo lang agree. Agree. Ito na yung selfie holding your valid ID which clearly show the details. Check nyo lang yan.
Notarized affidavit. Ito na yung kapag yung old GCash account mo hindi pa siya verified, kailangan mo talaga ng notarized affidavit. Pero kung verified naman yung dati mong GCash account, walang problema yun. I-check lang natin yan. Ito na yung mga ID, check. Tapos dito, ilagay nyo lang yung concern nyo kung ano para mas mabilis ma-review ng GCash Center or GCash Assistant. Diba, na-deactivate po yung SIM ko. Kailangan kong ma-transfer yung funds sa new GCash account ko. Yun, gano'n lang. Kaya Tagalog lang yan. Dito sa upload. Pag mag-upload kayo, halimbawa ganito. Dito na yung hawak nyo yung ID nyo. Kailan bago nyo mag-upload ulit ng panibago. Kailan nakaganyan, no? Yun yung sample. Tapos pag magsasubmit ticket kayo, halimbawa, may error sa nagawa nyo, magiging kulay-pula yan. Example lang to. Yan, halimbawa ganyan. Ibig sabihin baguhin nyo, ibig sabihin may mali. Tapos bago mabalik yung pera, mga 2 to 5 days, yan. Check nyo lang palagi yung sa email nyo. Diyan nyo mag-i-email yung GCash. Tapos kapag na-transfer yung pera, ang magme-message sa inyo yung GCash. Magte-text yan, your balance adjusted. Yan yung kalimitan nakasulat talaga kapag binalik na sa inyo yung pera ni GCash. Yun lang, thank you.